Aba, pinakain ng tinapay na maliliit, siya kanya yung malaki, tapos siya lang ang may alak. Yan ang unfairness. Kaya napakamali niyang kumunyong itinuro ng pare, kapatid. Pasensya ka na, ha? I'm just answering you squarely and fairly and biblically, especially. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3, we are back na naman po sa ating channel at ang lagi po natin ginagawa rito para po sa mga baguhan. We watch religious videos, mga preachings, mga sermon, mga pagtatanong, Bible exposition at iba pa. And for this particular episode, of course, we'll be featuring the most popular po in-demand na preacher po sa ating channel. Yan po si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International. At ito po ay parang in a way related po sa atin pong mga naging flow ng mga reaction videos the last time we talked about gamot, and then the last episode was contraceptives. Ayaw nga po ni Brother Eli sa mga pills. And then ito naman po is in a way a little bit thematic naman sa Holy Week dahil alam niyo po yan, ilang araw na lang po. As we are uploading this is part na technically yata ng Holy Week ito. So ito po yung communion, and for I think Roman Catholics, Holy Eucharist. Ayan. So yun po ang magiging topic natin ngayon. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So kaunting paalala lang po mga ka-U3, alam niyo na po yan, hindi po ako member ng MCGI at alinman sa mga reliyon na nami-mention po rito. So please take it with a grain of salt dahil fair reactor lang po tayo. Posible po ako na mag-agree sa mga napapanood ko. Pwede rin po na mag-disagree po ako sa napapanood ko. But one thing I guarantee, hindi po ako nag-endorso ng anumang reliyon. Hindi rin po ako nagsasabi na huwag niyong kaaniban ng isang particular na grupo o reliyon. So, if everything now is ready mga ka-U3, samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. Sa Catholic, if you will not heard the Holy Eucharist, you cannot survive in the coming of judgment. Lalo na po kasi dapat talagang importante makinig ng Mass, the Holy Eucharist, ang Holy Communion. Ano po ba talaga ang tanong ko po, kahit wala po ba ito, maililigtas mo rin ba kami in the coming of judgment? Alam mo, ang magliligtas sa atin aral, hindi yung Holy Eucharist, kapatid. Ang magliligtas yung aral ng Ebanghelyo. Actually, wala namang Holy Eucharist sa Biblia. Basahin mo buong Biblia, walang Eucharist. Naturuan ka kasi ng hindi aral ni Kristo, imbento ng pare. Yung pagmimisa, may Holy Eucharist, may Holy Communion. Pero wala sa Biblia yan. Ang ikaliligtas hindi Holy Eucharist, ang ikaliligtas yung aral. Pakinggan mo sa unang Korinto, chapter 15, verses 1 up to 2. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Sa Tagalog, kapatid na Luz, ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. yan, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, yung aral, ligtas kayo. Hindi communion, hindi Eucharist. And totoo, yung pinapagawa sa inyong komunyon, pinapakain sa inyo, tinapay, katawan daw ni Kristo yon. Hindi naman kayo pinapainom nung sa chalice o doon sa kopa. Nung iutos ni Kristo yon, yung pinakain niya, pinainom niya rin. Ang ginawa ng pare, binawasan, siya lang ang uminom. Basahin natin ang 26:26 ng Mateo. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala, at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad, at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo,
ito ang aking katawan. Tapos, At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. tamo, yung pinakain niya nung tinapay, pinainom niya rin lahat. Uminom kayong lahat. Ang ginawa naman ng pare, pinakain kayo ng tinapay, maliit. Yung kanya, malaki eh. Di ba kung nakikita mo sa misa, si Slus? Tapos, ang ginawa niya, siya lang ang uminom. Di naman pinainom yung mga nando sa harap niya. Eh si Kristo nung mag Last Supper, pagkatapos niyang bigyan ng tinapay, pinainom niya lahat. Eh ito naman mga pare, siya lang ang umiinom. O tamo, de mali. Wala sa Biblia, kulang. Kaya alam mo kapatid, yung Eucharist na sinasabi mo, communion na sinasabi mo, yan ay hindi nagaganap ng pare dahil unang-una mali sa pagka-interpret nila. Nilagay nila sa puro literal yan eh. Nilagay nila puro material. Eh yung sinasabi ni Kristo tinapay na kakainin, spiritual yan eh. Kung ipapaliwanag ko lang, napakahaba, no? Pero yung tinapay na yan, hindi galing sa bakery. Pakinggan mo, sabi niya sa 6 ng Juan. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Saan galing yung tinapay, Sister Luz? Galing po sa langit. Hindi galing sa bakery. Kaya alam mo, nako kapatid, alam mo ang sabi ni Kristo kung anong kahulugan yan? Sa 6:63 dyan sa Juan din. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ayan, yung mga salita ni Kristo, spiritual yon. Ang ginawa ng pare, ginawang material. Kumuha ng tinapa, yun daw ang katawan ni Jesus. Mali. Hindi literal na tinapa yan. Hindi yan material bread. Hindi physical bread yan. Galing sa langit yan. It has something spiritual in it. Yun ang hindi naintindihan ng pare, kinalulungkot ko. Kaya ang mga Katoliko, kain ng kain, pakinabang ng pakinabang, komunyon ng komunyon, sugarol pa rin, lasenggo pa rin, sabungero pa rin. Walang nababago. Mas marami yung nasa bisyo. Bakit? Wala silang napapakinabang dun sa tinapay ng pare. Kasi hindi naman yun ang talagang tinapay na dapat kainin. Yung ipinapakain ni Kristong tinapay, pag kinain mo yun, magkakaroon ka ng takot sa Diyos. Mababanal ka. Sa Katoliko, sabungero pa rin. Pagkatapos ng misa, tuloy sa sabong. Pagkatapos ng misa, murahan pa rin, away pa rin. Kaya hindi totoo yung aral. Magtatanong po natin ay si kapatid na Sammy Pacon, 53 years old. Siya po ay Church of Christ Anti-Organ po. Maluwalhating gabi sa lahat. Salamat sa Diyos, kapatid Eli, Brother Daniel. Salamat sa pagkakataong ito na ako makapagtanong po sa inyo. Ang katanungan ko po ay ano po yung hapunan ng Panginoon? Yan po yung gusto ko pong maliwan. Salamat po. Tamat din po kapatid. Alam nyo, ako paniwala akong personal sa hapunan ng Panginoon. Hapunan ng Panginoon, mabuti naman ang pagkakagamit nyo. Hindi naman po kasi Santa Cena gaya ng sinasabi ng halos lahat. Wala naman Santa Cena sa Biblia. Ang nasa Biblia, hapunan ng Panginoon. Pero napakahaba pong topic nito kapatid na Sammy. So shortcut ko, kasi nung ito'y gawin ng mga taga-Korinto, naghapunan sila, nireprove sila ni Pablo Ano ba yung nireprove sa Tagalog? Yung sinaway sila ni Pablo. Hindi ko kayo pinupuri, sabi ni Pablo. Mali yung ginawa ng mga taga-Korinto nung magsagawa sila ng hapunan, ng supposedly hapunan ng Panginoon. Pero mali. Basahin natin ang 11:20 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa'y kumukuha ng kani-kanyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba. At ang isa ay gutom at ang iba'y lasing.
Ano, wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo? Hanggang doon sa punto na yun muna, kapatid na Daniel. Sabi ni Pablo sa mga Korinto na naghapunan, kung kayo ay nagkakatipon, hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Sa Greek, kung ilalagay mo sa interlinear, ang sabi diyan sa interlinear, when you come together into one place, may lugar Greek 846, ang nakalagay, come together in a place, yung place 846 is corresponding to the word autos, no? Which means perhaps akin to the base of Greek 109 through the idea of a baffling wind, backward, the reflexive pronoun itself used alone in the compound of 1438 of the third person with proper personal pronoun, other person's hair, etc., etc. Tapos, yung sinasabi doon sa Bibliang, sa interlinear, kung mapapansin natin, yung into, ang ginamit ay epi, properly meaning superimposition of time, place, order, etc. Kaya, nung iduktong yung epi-autos, itinranslate sa English na into one place. No? Meron silang, nagkatipon sila sa isang lugar para maghapunan. Sadly, wala sa Tagalog yung into one place. Dapat doon, kung kayo'y nagkakatipon sa isang dako, no? Wala yung isang dako. Ewan ko kung sa ibang translation ng Biblia, meron yung isang dako to complete the meaning dun sa Greek. No? Sa Spanish at sa Portuguese, maliwanag ang sinasabi sa Biblia Antiga, cuando vos adjuntáis nung lugar, sa isang lugar, gaya ng ginawa ng mga taga-Korinto, nagkatipon sila sa isang lugar. Ang sabi ni Pablo, kung kayo nga ay nagkakatipon sa isang lugar, dapat may nakalagay na ganon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Bakit? Kasi kumuha kayo ng sarili niyong hapunan. May nauna, may nahuli. Tapos, ang isa gutom, ang iba'y lasing. Sumobra siguro kain ng tinapay at yung iba naman lasing, sumobra tungga ng atas ng ubas. Ang sabi ni Pablo, wala ba kayong bahay na inyong makakainan at maiinuman? Pag ang kakainin mo't iinumin, literal na hapunan na kagaya ng ginawa ng Korinto, dun dapat sa bahay. Kasi ang pananaw ko, kapatid, ayon sa Biblia, ang hapunan ng Panginoon hindi literal. Itinuro niya ito sa isang literal manner for us to understand the spiritual side of it. Ganon ang pagtuturo ni Kristo. Ginanap niya yung kordero ng Paskwa, yung pagkain ng kordero ng Paskwa. Isang araw bago yun talagang Paskwa. Doon sa pagtitipon na yon sa pagkain ng kordero ng Paskwa, doon niya ipinronounce yung pagkain ng tinapay at pag-inom ng katas ng ubas bilang pag-alaala sa kanya. Okay, before we continue there mga kayuti, pasensya na po Brother Eli ha. That's quite fascinating for me, of course, yung pag-enumerate ni Brother Eli ng mga pangyayari before na i-demonstrate ni Jesus yung flesh nga niya and blood. Ano po? And Brother Eli is saying here, at least my understanding, is dinedemonstrate niya ito in a physical manner so that we could understand the spiritual side of it. Kumbaga, parang illustration nga po, para mas madaling maintindihan. Pero ang term ng pagkakasabi ni Brother Eli, I find it interesting also. He said, ang personal niya na paniniwala patungkol nga sa hapunan ng Panginoon. Of course, he also mentioned yung pagkain doon ng kordero ng Paskwa. The event was that
and then yung pag-break ng bread, and then pag-ano nga ng wine, mga ka-youth. Pero mabalik lang po tayo saglit dun po sa nasabi ni Brother Eli, dahil nga naniniwala siya at nasabi niya nga na hindi daw literal. Unlike in Holy Communion or Holy Eucharist na ginagawa ng iba't ibang mga sekta, sinasabi ni Brother Eli, ang tinapay dyan, yung bread, is actually the gospel, yung aral, ebanghelyo. So lahat po yan mga ka-youth, synonymous po yan. You will know that you have this or you have done this dahil ang effect po nito is you will become holy and you will also have fear of God. So yun po yung nagigets natin so far. So nagbigay din ng pagpupuna si Brother Eli na ang Santa Cena po, ano yun Holy Supper. Ayan, Holy Supper is bakit kinakainan sa umaga. So it should be technically supper nga, so dapat pang gabi. Ayan pang sinasabi ni Brother Eli dito. No, samantalang naghahapunan sila itong kordero ng Paskwa. Doon niya itinuro ngayon yung pagsasagawa naman nung hapunan ng Panginoon. Samantalang sila'y naghahapunan na kinakain nila yung kordero ng Paskwa. Yun ang hindi napapansin ng marami, na nang isagawa ni Kristo yung pagtuturo sa hapunan ng Panginoon, ginanap niya ito during the celebration ng pagkain nila ng kordero ng Paskwa na ginanap nila one day before the real Passover. Basahin natin ang Juan 13:1, kapatid na Daniel. Bago nga magpista ng Paskwa, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. At habang humahapon, nang mailagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kanya, si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon, ay nagtindig sa paghapon at itinabi ang kanyang damit, at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Nang magkagayoy, nagsali ng tubig sa kamao at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya'y nakabigkis. Sa gayoy lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, "Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa?" Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawa mo pagkatapos." Doon sa lugar na yon, kapatid na Daniel, kapatid na Sammy, nung naghahapunan sila, may ginagawang Panginoong Jesus na something literal, yung literal, hinugasan niya paa. Sabi nga ni Pedro, "Panginoon, huwag mo hugasan ng paa ko." Parang paniwala ni Pedro, unworthy siya, hindi siya karapat-dapat. Sabi naman ni Kristo, "Pag hindi ko hinugasan ng paa mo, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin." Tapos sabi niya, kung ganon, hugasan mo na pati ulo ko, pati kamay, lahat na. Sabi ni Kristo, napaliguan na, hindi na kailangan. Yun na lang paa kasi hindi kayo lahat malinis. Meron kasing paa na itataas ang kanyang sakong laban sa kay Kristo. Kaya yun ang larawan nung, kumbaga, gusto ni Kristo mas save ang mga apostol sa paglakad na laban sa kanya. Kaya nilarawan niya yun sa paghuhugas ng paa nila, na noong ipinapaliwanag niya kay Pedro yung ginagawa niya, "Ang ginagawa ko, hindi mo nalalaman ngayon, Pedro. Pero pagkatapos, malalaman mo." Kasi ipapaliwanag niya . So nagbibigay siya ng material and physical demonstration para maituro niya yung spiritual na kahulugan ng kanyang ginagawa. 13:7, pakiulit mo, kapatid na Daniel. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, "Ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawa mo pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Huwag mong hugasan ang aking mga paa kailanman." Sinagot siya ni Jesus,
Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos, at kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Sapagkat nalalaman niya ang sa kanya'y magkakanulo, kaya't sinabi niya, hindi kayong lahat ay malilinis. Kaya't nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kanyang mga damit, at muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tama, meron siyang ibig ituro, dinaan niya sa literal. Nagugasan niya yung paa, literally. Alam niyo ba kung anong kahulugan niya? Sabi niya kay Pedro, yung ginagawa ko nga, hindi mo alam. Alam naman ni Pedro, hinuhugasan sila ng paa eh. Pero meron siyang allegory, kung matatawag nating allegory yon o pakahulugan. Parallelism. Merong parallelism spiritual. May katumbas na spiritual na kahulugan. Yung ginawa niya noong kanilang tinatawag ng Katoliko na huling hapunan. Ngayon, ginawa niya one day before the Feast of the Passover o yung pagkain ng kordero ng Pasko. Ang punto ko, kapatid na sa amin, ganito. Wala kasi akong oras na malawak ngayon para isa-isahin ko sa'yo. Ang Panginoon Kristo, nung ituro niya yung pagpuputol-putol ng tinapay at pagkain nun, doon sa Mateo 26, kunin nyo ito ngayon. Meron kasi silang kinakain tinapay nun kasi Feast of Passover yung ipinagdiriwang nila eh. Pero itinaon niya ron ang tinatawag namang hapunan ng Panginoon. Meron siyang ipinakain sa mga apostol na tinapay na literal at pinainom na kalis na literal. Kalis ba tawag sa Tagalog? Ba, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. Kalis. Kalis din dito, di ba? Chalice. Nakakalimutan ko na kasi, nagkakahalo-halo na sa isip ko yung mga termino lang, Tagalog at kung sa ano-anong. Ngayon, meron siyang binigay na, uminom kayo lahat dyan, sabi niya, dun sa kalis. Tapos etong tinapay, pinagputol-putol, kunin nyo ito. Yun, mga acts ni Kristo na nagdi-denote ng something spiritual. Gaya rin ng paghugas ng paa. Yung mga naganap nung gabi na yon, may tinuturo siyang spiritual doon. Kaya nung gawin ng mga taga-Korinto, na niliteral yung hapunan ng Panginoon, sinabi ni Pablo, kung kayo nagkakatipon, hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Sapagkat bawat isa sa inyo, kumukuha ng kanya-kanyang sariling hapunan. Nauuna yung iba, nahuli yung iba naman walang yung iba lasing, yung nasobrahan, yung iba namang gutom. Wala ba kayong bahay na makakanan o maiinuman o niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos? Kaya mali yung ginawa nila eh. Nagkainan sila ng literal at saka nag-inuman ng literal, physical, hindi yan ang hapunan, siyang kahulugang espiritual. Life pala yun, no? Na wala tayong panahon ngayon para nakakalungkot, wala nang panahon para liwanagin. Pero gusto kong basahin ng 3:20. Gusto ko lang po i-discuss so far, what I find interesting kanina, of course you have also seen it, yung paggamit nga po ni Brother Eddie ng Greek interlineal, So interlineal, siya, para siyang tool, na kung saan pwede mong mabasa yung mga original Greek or original na Hebrew, for example. But I would like to know if yung interlineal na ginagamit po nila kanina na parang software or app po kasi yan, I wonder if that was created by Members Church of God International or is it more like a paid service po? And on that regard, I think it would be better if ang samahan po ng Church of God International, I don't know mga kayuti, kung meron silang parang biblical scholarship, like an actual training for members to learn and speak, for example, ancient Hebrew and ancient Greek. I think that would make sense if they do. Kasi kung titingnan natin, since the perspective of Brother Eli is yung tinuturingan natin na sola scriptura, which really relies on the Bible as the one and only source of doctrines and beliefs, for the Christian religion,
translation. I think it is just proper na meron po mga Greek scholars within Church of God and someone that would really go and study in Greece or study, all these ancient languages, mga ka-U3. And in doing so would help create programs or software like the Greek Interlineal na sa kanila talaga nanggaling. And on that regard, mga ka-U3, what is quote-unquote the supremacy of ang dating Biblia or, Biblia Antigua? Bakit po yung 1905 version po ang masasabi po natin na main na reference na sa atin pong mga sitas? Kasi napansin ko lang ang dating Biblia ang ginagamit. Although I do understand na sometimes po ay ginagamit din po ang King James Version at iba pang mga version din po ng Biblia. But add to that, mga ka-U3, yung ginawa ni Jesus Christ as to washing of the feet. So ito ay pag-demonstrate ni Jesus, but yun nga parang paraan ng patalinhaga. So hindi po siya literal, hindi siya physical. Kaya yun nga po ang sabi kanina, tinatanong at nasabi po sa sitas kanina na sila ay kanya-kanya, may nalasing, di ba po? So what he is implying here is it is not supposed to be physical. It is not supposed to be tangible and literal, mga ka-U3. Ng Apokalipsis. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Basa mo sa English, kapatid, na Daniel. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Yan, tamang-tama yung mga sali na yan. Sa original Greek, no? Yan ang nakasulat halos sa lahat ng tamang translation ng Biblia. Ang sabi, ako'y kumakatok sa pinto, nakatayo ako pumakatok. Kung sino man ay duminig ng aking tinig, magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya, sabi ng Panginoon. Hahapon kasalo niya at siya'y kasalo ko. So yung talagang tinatawag na Supper. hapunan ng Panginoon, pagkahapunan ng Panginoon, siya nagpe-prepare ng pagkain, hindi kayo. Hindi kagaya ginawa ng Korinto, sila nagsikuhan ng sariling pagkain, tapos nagkainan doon. Kaya nga sila pinagsabihan ni Pablo wala ba kayong bahay na kung saan kayo pwedeng kumain at uminom? Niwawalang halaga nyo ba ang iglesia ng Diyos? So, he is speaking of something spiritual, gaya ng Panginoon Kristo. Kumakatok ako, pag binuksan ng pinto, dininig ang aking tinig, papasok ako sa tao na yon at hahapon ako kasalo niya at siya'y kasalo ko. I will sup with him and he with me. So magaganap ang hapunan inside the person. Nibigyan ko lang po kayo, kapatid, na Sami ng spiritual view of what the Lord's Supper is. But wala akong panahon ngayon para talakayin buo ito. Siguro isa ito sa mga dapat natin salakayin sa ating Bible study every Friday. Kasi yung Bible study, walang magtatanong, may topic na definite topic, meron tayong tema ng paksa. Pag-aaral natin, magugugol ko yung 2 oras at kalahati para dun sa paksa na yon. Nanyayaan ko po kayo, kapatid, na Sami, siguro after nung Pasko, yung sa Friday kasi ang pag-aaralan natin kung kailan pinanganak si Kristo. Pagkatapos nung sunod naman natin yung sabi nila banal na hapunan. Wala sa Biblia yun Ang nasa Biblia, hapunan ng Panginoon. Hindi banal na hapunan. Hapunan ng Panginoon. Huwag natin papalitan yung nasa Biblia. Tama si kapatid na Sami kanina nung sabihin niya yung hapunan ng Panginoon. Kasi karamihan nagtatanong niya, banal na hapunan Santa Cena. Wala sa Biblia yon. Sa lahat ng salin ng Biblia, walang Santa Cena. Kundi, ang nakasulat, hapunan ng Panginoon. Cena del Señor. Hapunan ng Panginoon. Of the Lord. Yeah. Sabi sa Kastila, Cena del Señor. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer, la cena del Señor. Supper of the Lord. ¿Por qué? Porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? No tenéis casas para comer y beber? Wala ba kayong casa o bahay na doon kayo pwedeng kumain at uminom? Ba't kayo nagkakain at nagiinuman dito sa iglesia? O ibig sabihin, hindi po literal na sena yan o hapunan. Sabi niya sa Apokalipsis,
Papasok ako doon sa taong magbukas ng pinto niya, hahapon ako, kasalo niya at siya'y kasalo ko. Kapatid na sa amin, kinalulungkot ko. Ano po, hindi ko mapukumpleto ngayon. Wala na pong oras. May 2 pang points na magtatanong. Ayoko naman silang biguin. Nanyayahan ko po kayo. Pwera sa Biyernes, nanyayahan ko na rin kayo para pati yung Pasko, malaan nyo kung talaga bang pinanganak si Kristo ng December 25. Pagkatapos Santa Cena, kapatid na Daniela. Opo, kapatid na Eli. Noted po ang atin pong sequence ng itatopics sa atin pong Bible study kung loloobin ng Diyos this coming Friday and sa mga susunod pa po natin Maraming salamat kapatid na sa amin. Salamat po sa Kapitan Den sa pagpapahintulot sa atin na paggamit ng ating lugar dyan sa Anao, Tarlac. Pagpalain kayo ng Panginoon, kapatid na sa amin at ang inyong sambahayan. May itatanong po akong isa. Nasa Biblia ho ba ang kumpil sa kayong Holy Communion? Wala po sa Biblia yun. Okay, before we continue there mga kayuth. So, yun nga, pangatlo na po ito ngayon, no, na ating parte po ng compilation nga po natin. And Brother Eli, of course, was saying na hindi nga po yung literal and bahaba-habang discussion. So, hopefully, in our compilation, we will be able to at least have a better understanding. Hindi man po ito parang full-blown na Bible study nga po patungkol sa Santa Cena. Ayan, sa Holy Supper. Pero at least we would have some idea based on these answers ni Brother Eli sa mga itanong mo kay Soriano episodes po. It's really nice to know na sa kina Brother Eli po sa kanila pong samahan, every Friday po pala yung Bible study nila. So, aside from meron silang pagtatanong katulad po nito, meron pa silang Bible exposition, meron pa po pala silang Bible study, no? So, I wonder, it must be quite a busy week always for Brother Eli and maybe for the members din po. Sa mga hindi po kaanib ng MCGI, sa mga born again, sa mga evangelical, sa mga ibang sekta din po, I would like to know, kayo po, paano din po kaya ang inyo pong scheduling? Like, ang iba po kasi ang alam ko, ang kanilang Bible study would be on Wednesday. And then, usually, maybe mga iba, prayer meeting pa, ano? I wonder kung sa MCGI, meron din silang prayer meeting. And then, Sunday morning would be the start of the church service nga po. And then, for others, hanggang lunchtime usually, and then they would go home. Yung kumpil, ano ba yung kumpil? Confirmation. Sabi ng pare, nung binobautismohan yung bata, Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Verbo, y del Espíritu Santo. Sasagot yung sakristan, Amen. Diba? Kristiyano ka na raw nun. Lumalabas, kaya may kumpil para raw makumpleto ang pagkakristyano. Para makumpleto, confirmation. Wala po sa Biblia yung salitang confirmation ng pagiging Kristiyano eh. Sana, Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo, media Kristiyano. Ano? Media pa lang. Tapos pagka kinumpilan, ayun na. Kompleto na. Wala naman pong ganun eh. Yung bautismo, sapat po yun para gawin kang Kristiyano. Hindi kailangan ng kumpil. In fact, wala nang kumpil sa Biblia. Sa Biblia may nababasa, nagbinyag ang mga apostol, nagbautismo. Pero wala kang mababasang nangumpil sila. Confirmation. Yung sinasabi nila, ang kumpil daw nung pinatungan ng kamay ng mga apostol yung mga binautismohan, hindi po ganun ang pangyayari ron. Binautismohan na yun sa panahon ni San Juan Bautista. Kung dumating na yung Panginoon Kristo, tapos na yung panahon ni Juan Bautista, kaya binautismohan sila uli ng apostol ng bautismo namang itinuro ni Kristo. Kaya hindi kumpil yun. Bautismo rin po yun. Ganun po yun. Yung Holy Communion ha? Wala rin po yun, yung pagtanggap ng ng ostya. Sa Biblia po ang tawag doon Santa Cena. Holy Supper. Kung saan sinabi ni Kristo, kainin niyo yung aking laman, inumin niyo yung aking dugo. Yung pong komunyon niyo, umaga minsan hapon. Holy Supper ang tawag nga ron Basahin po natin. Sa 6 ng Juan. Ay nagtindig sa paghapon at itinabi ang kanyang mga damit. Ayan, sa makatwid, nung hapunan, doon nangyari yan no? Apo. Tumindig siya sa paghapon, inalis niya yung damit niya, kumuha siya ng tuwalya, hinugasan niya yung paa ng mga apostol. Sa madalit sabi, Ito, ginaganap nila rito yung Holy Supper. Doon niya sinabi sa pagkakataon na yun na, He riseth from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself.
Doon nga siya naghugas ng paa ng mga apostol nung supper. Kaya yun po, yung institution of the Holy Supper, ginagawa yun sa gabi. No? At doon, ang kakainin mo, sabi ni Kristo, yung aking laman at saka yung aking dugo. Basahin natin nga yung binabasa mo kanina. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Ayan, sabi ni Kristo, kakainin mo yung laman. Mga ka-youth, na-mention po ni Brother Eli na sa halos lahat ng salin, lahat na halos ng mga versions po ng Biblia, na-mention niya kasi nga po yung discussion niya, yung sup with Him. Ano yung kakain, yung Lord with us. So, ang impression ko po doon mga ka-youth, may mga version ng Biblia na hindi tama. So, yan po ang gusto kong malaman. I wonder, nagbigay ba ng listahan si Brother Eli or sana meron siyang whole na Bible study focusing only on the differences of different Bible versions and which Bible versions are okay, which Bible versions are terrible. So gusto ko po sanang malaman din yan dahil na-mention po talaga ni Brother Eli na may mga mali na mga salin, no? May mga hindi mabuting salin. So which versions are bad? Balita ko po ay hindi raw po kayo nagpa-practice ng Holy Communion. Alisin na natin yung logic ng banal na hapunan na ginagawa sa umaga kasi sumasang-ayon po ako doon sa inyo. Pero yung Holy Communion po mismo hindi raw nyo pinapractice. Kaya ako binigay itong mga talatang ito kasi nandito raw yung paliwanag. Wala dyan. Hindi Holy Communion yan sinasabi dyan. Mabuti, basahin natin kapatid ha. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Hapunan ang tinutukoy dyan kapatid, hindi naman Holy Communion yan eh. Hapunan ng Panginoon ang tinutukoy dyan. Sapagkat ang tinanggap ko sa Panginoon ay siya ko namang ibinibigay sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanuloy dumampot ng tinapay at nang siya makapagpasalamat. Gabi yan ha, gabi. Hapunan yan eh. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Tanda mo kapatid, gabi yan, hindi communion yan. Hapunan ng Panginoon tinutukoy dyan. At pagkadampot niya ng tinapay, nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So ang tinutukoy dito hapunan, hindi komunyon kapatid. Yung ibinigay mong talata, nagpo-prove na talagang merong hapunan ng Panginoon, pero hindi yan komunyon. Nowhere in the Bible can you find na magpuputol-putol ng tinapay tapos komunyon. Ginanap ni Kristo yon sa hapunan ng Panginoon. Pasensya na Brother Eli and sa viewers din po natin ganito po talagang ginagawa natin sa reaction channel. Anyway, before this particular video, yung pagsagot po ni Brother Eli sa Chinatown, no, yung kanina yung babaeng nagtanong, pasensya na po, naputol, parang yung source video po natin talagang naputol talaga. Pero I think Brother Eli misspoke there because sinabi niya nga po na Holy Supper yung nasa Biblia, yun po yung pagkaka-phrase ni Brother Eli. I think he misspoke there. Maybe because sa dami na nagtanong at na-notice ko po kasi parang in a way, si Brother Eli, he doesn't feel very comfortable explaining this in full detail. Parang he would cut it or maybe make it short lang, and that is understandable dahil nga syempre limitado po yung oras sa pagtatanong at pagsasagot po sa mga ganitong programa. Pero I feel though, may mga tanong sa itanong mo kay Soriano na mas gusto ni Brother Eli na discuss ng kumbaga in full detail instead of just saying it. Probably, this is a really core doctrine ng Members Church of God International. But going back, so eto nga po nga na video natin ngayon, itong lalaki na nagtanong, so Brother Eli is just emphasizing na ang nakasulat talaga dyan is Lord's Supper. Although, interestingly, yung famous na painting The Last Supper, di ba po ni Da Vinci, di ba? Pero hindi sa komunyon yun, kapatid. Walang hint ng komunyon sa Biblia. Na yan, tinapay na yan, hindi literal. At ibalik natin yung verse 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ay ibinibigay ko naman sa inyo.
Tanungin ko sa'yo, nakatanggap ba ng tinapay na literal si Pablo kay Kristo? Hindi po. Kasali ba siya doon sa Last Supper na ginanap ni Kristo sa lupa? Kasali ba si Pablo ron? Hindi po siya kasali ron. Actually, nung maging apostol siya, nasa langit na si Kristo. Amen? Amen. Pero may tinanggap siya kay Kristo na ibinibigay naman niya sa mga kapatid. So, hindi literal na tinapay yan, kapatid. Huwag nating interpret yan na literal na tinapay, tinanggap ni Pablo, binibigay niya sa taga-Korinto. Ang ibinibigay niya sa taga-Korinto, yung tinanggap niya sa Panginoon, aral yon, aral, katwiran. Pakinggan mo sa 15:3 ng unang Korinto. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. Ang ibinibigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin naman tinanggap. Alin ba yung tinanggap niya? Ilagay mo sa 1 hanggang 2. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. So, ang tinanggap ni Pablo, salita, aral. Kung ano yung salita tinanggap niya, yun din ang ibinibigay niya sa taga-Korinto. Kasi wala naman siyang tinanggap na literal na tinapay dahil hindi siya kasali sa Last Supper. Dahil hindi pa siya apostol noon. Walang komunyon sa Biblia na ginagawa ng alam mo kung bakit? Biro mo yung kanya, laki-laki. Yung ang liit-liit. Ano yun? Di ba iisa lang naman ang Kristo ng Biblia? Bakit gumawa ka ng malaki para sa'yo? At saka bakit sa komunyon, meron siyang alak, ikaw wala. Samantalang ang nasa Biblia, pakinggan mo sa 26:26 ng Mateo. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Ulitin ko ang basa. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, ako lang ang iinom nito. Meron bang ganon? Tingnan mo, sino ang pinainom niya? Yung pinakain niya ng tinapay. Ito naman pare, pinakain ng tinapay na maliliit. Siya kanya yung malaki. Tapos siya lang ang may alak. Yan ang unfairness. Kaya napakamali niyang kumunyong itinuro ng pare, kapatid. Pasensya ka na, ha? I'm just answering you squarely and fairly and biblically, especially. Hello po. Alam ko po na hindi po ba, Brad Eli, ikinote lang ni Paul yung sinabi niya doon sa 23 baka mo, kung hindi ako nagkakamali ng 1 Corinthians 11, doon sa 26 naman na sinabi, na binasa mo ngayon lang, ano po. Pero sasabihin ko lang po sa inyo, tama po kayo, mali yung practice ng Katoliko dahil ako po ay hindi Katoliko, ako po ay isang evangelical Christian po. Sa amin naman po, ang communion sa amin ay mayroon naman po ang tinapay at alak, konti. Pero po, ang akin pong tanong... Teka muna, kapatid, bago ka magtanong, tatanungin kita, pwede ba kitang tanungin? Opo. Bawal ba sa inyo ang lumuhod sa mga ginawa ng kamay ng tao? Bawal na bawal po. Ayan, nagkakasundo tayo dyan, kapatid. Let us explore that. Bawal din sa amin na gumawa ng imahen para sambahin o luhuran. Alam mo kung bakit bawal na Diyos yung paggawa ng imahen? Isang talata ng Isayas, meron akong babasahin ganito, 42:8. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ano nga kita? Yung bang kaluwalhatian ng Diyos, pwede mong ilagay dun sa larawang inanyuan kahit na yun ay ginto pa? Ay, hindi po, kahit kailan, hindi po pwede, kapatid na Eli. Can the most precious stone or metal on earth carry with it the praises, the magnificence of the Lord? No, never, Brother Eli. Ang ibig kong sabihin, kung hindi kayang ilagay sa ginto yung magnificence ng Panginoon, kung hindi kayang ilagay sa larawan, kaya bawal ng Diyos yung larawan, tama? Opo, tama po. Tanong ko sa'yo, kaya mo bang ilagay sa kapirasong tinapay na ginawa sa bakery yung kaluwalhatian ni Kristo? Ay, lalo pong hindi, kapatid na Eli. Pag yan pagsamba sa Diyos-Diyosan yan, na irerepresenta mo si Kristo sa kapirasong tinapay na literal, may tinapay na sinasabi sa Biblia pero hindi literal. Because that little bread
cannot contain the magnificence and the glory of Christ. Kaya hindi natin kinikilala yung bread tinapay na yan. Kapatid, walang ganda material nun. thing on earth that can contain the glory of Christ. Kaya hindi kami naniniwala sa tinapay na ginawa sa bakery. Ang Yung ganda nun. kaluwalhatian ni Kristo, nasa kanyang salita. At yung salita ng Diyos, yun ay ang mismong Kristo. Yun ang pinagsasalu-saluhan namin sa komunyon. Yung salita ng Diyos, hindi literal na tinapay. Okay. Napakagandang analogy ni Brother Eli, no? Sinasabi niya na as it is with us trying to let a piece of wood or gold perhaps encapsulate the magnificence of God, we could never do that. So that's why we don't do it. Basing on that logic din, ano? So ikaw ba, kaya mo bang ilagay din yung pagiging dakila, magnificence ni Jesu Cristo sa isang pirasong tinapay, ang kanyang dugo sa wine? Although of course, no, sa perspective, I think, ng mga evangelicals in that way, they would look at it as a kind of commemoration and symbolism ng isang particular na event that happened in the Bible. So my understanding is that is their perspective too, na it is an activity that should be shared by all. Kaya nga po ang term is communion, no? You have to do this with others as one. So in a way, I get the social aspect of why we do that. Isang significant na church activity, everyone is doing it, but of course, Brother Eli is saying, no, you should not be doing that dahil never mo ma-encapsulate yung essence, yung magnificence ng Diyos dyan sa kapiraso nga ng tinapay. So very nice, and I could really see the passion of Brother Eli in explaining that, mga ka-U3. Bart, malinaw siguro yun. Pwede pa ba follow-up o hindi na pwede? Sige. Isa na lang po. Sige po. Okay. Yun nga po yung tanong ko kanina kay Brother Eli. Hindi. Yung hindi ko po alam kung sino sumulat eh. Basta ang sinabi si 26. Yun po ba, yung ginawa po ba ni Kristo at ng mga apostol noon ay hindi literal? Alam mo kapatid, hindi literal yon. Symbolic yon of a more precious and important thing. Symbolic lang yon, hindi literal yon. Kung meron man literal sila, no, yun talagang aim ni Kristo, hindi literal. Symbolic yan. Hindi, gumagawa siya ng literal, pero it symbolizes something more exalted, more higher. It is higher, it is more important. Hindi yung literal na ginagawa ang dapat tignan doon. Pakinggan mo sa Juan 13, versikulo 1, ganito ating mababasa. Kapatid na Los, patuloy-tuloy. Bago nga magpista ng Paskwa, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nangasa sa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. At habang humahapon, nang mailagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kanya, si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon, ay nagtindig sa paghapon at itinabi ang kanyang damit, at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Nang magkagayoy, nagsali ng tubig sa kamaw at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya'y nakabigkis. Sa gayoy lumapit siya kay Simon Pedro. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapwat mauunawa mo pagkatapos. Nakita mo kapatid? Yung ginagawa ni Kristo dun sa... Kasi yung hapunan ng Panginoon niyang tinutukoy dyan eh. Kung kailan si Judas Iscariote nagdesisyonan na talagang ipagkanulo niya, umalis siya. At sinundo niya na yung mga huhuli kay Kristo. Itong mga nangyayaring ito, hindi ito merong ang intensyon nito, turuan tayo ng literal na yon, hindi. Merong ginagawa si Kristo rito sa paghahapunan ito na hindi mo nauunawa, Pedro. Hindi ba nauunawa ni Pedro binigyan siya ng tinapay? Hindi niya ba nauunawa na yung tinapay? Sabi, ikainin mo yan at uminom kayo rito. Hindi ba nauunawa yun? Literally nauunawa ni Pedro yun eh. Kaya anong huhugasan siya ng paa, sabi niya, Panginoon, hugasan mo ba pa ako? Literal kasi hugasan ng paa niya. Pero sabi ni Kristo, ang ginagawa ko, Pedro, hindi mo nauunawa ngayon. Pagkatapos mo na mauunawa ngayon. Ang nakakalungkot, ang mga mangangaral ngayon matatapos na mundo, hindi pa nauunawa yung ginawa ni Kristo doon sa mga apostol. Salamat naman sa Diyos, naunawa namin na hindi pala literal. Ilang beses po ba ang Holy Communion
At kailan ito dapat gawin? Kailangan po bang kainin ang tinapay at ang alak inumin? Alam mo, yung salitang Holy Communion, i-type mo nga sa computer, tahanap mo sa Bibliang English, if there is such a thing as Holy Communion. Mula po Henesis hanggang Apokalipsis, ito po ang resulta ng paghahanap ng computer. Ayan po kapatid, wala pong Holy Communion sa buong Bibliang English. Pagsasayangan mo ba ng oras ngayon yan? Kumukumunyo na yan, wala naman pala sa Biblia yan. At yung ipinapakain ni Kristo tinapay, hindi naman galing sa bakery yun. Basahin natin yung 6:50-51 ng 1. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanglibutan. Okay, tamo na. Di pala tinapay na galing sa langit, si Kristo yan. Alam mo ba yan, hindi literal yan, kapatid. Hindi literal yan. Basahin natin ang Juan 6:57. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit. Hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niyang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya ay nagtuturo sa Capernaum. Marami nga sa kanyang mga alagad, nang kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Datapwat, pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? Nung sabihin niya, kakainin yung kanyang laman, kakainin yung kanyang katawan, yung mga alagad niya, hindi nila maintindihan kung ano ibig niya sabihin. Nagbulong-bulungan sila. 66. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Merong hindi naniwala, hindi na sumama sa kanya. Dahil di nila naintindihan, anong paliwanag ni Kristo? Basahin natin sa 63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ang ibig sabihin nun pala, spiritual yung sinabi niya, kakainin niyo yung aking katawan, yung aking laman, iinumin yung aking dugo. Spiritual pala yun. Hindi naman pala literal na tinapa yun, kapatid. Kaya sinasabi mo komunyon kung ilang beses, walang ganyan sa Biblia na magkukomunyon. Kaya hindi totoo yan yung sinasabing komunyon. Kasi yung galing sa Diyos, hindi naman literal yon, hindi naman physical yon, hindi naman material yon. Yon po ay spiritual na tinapay. Ang sinasalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay, ang sabi ni Kristo. So hindi po literal na tinapay. I'm sorry to say that everyone that interpret that bread and wine to be the Holy Communion is utterly wrong. Kasi si Brother Eli. They do not understand the words of the Lord Jesus Christ. Let us read from 6:63 of the book of John. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. The words of the Lord Jesus Christ are spirit, spiritual, which according to him, the flesh profiteth nothing. Another insight we have to know is book of 2 Corinthians chapter 3 verse 6.
who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. The New Testament, which is the teaching of the Lord Jesus Christ, is spiritual. If you read bread and wine, it does not necessarily mean they are literal bread and wine. There are two kinds of bread in the Bible. Bread literal and bread spiritual. Like two kinds of food. Food that perisheth and food that endureth everlasting unto everlasting life. 6:27 of the book of John. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed. Okay, before we continue there mga kayuthi, so ito pong parte naman po ng compilation natin. English na, so most likely for an English program. And we could see it here, The Old Path. Ayan, yan po siguro yung title po ng kanilang segment. Gusto ko lang pong i-mention mga kayuthi before we continue with these videos. May mga grupo po ng mga Christian na mga sekta din, sa Amerika for example, na ang alam ko hindi po nag-celebrate ng parang communion, May iba totally, may iba partially. So ang alam ko, mga Quakers sa Amerika, yung mga founding fathers po, isa sa mga pioneers po na nag-establish nga po sa continental US, ang alam ko ay hindi sila nagko-communion. Ang alam ko naman for others, like say, I think Jehovah's Witnesses, if I'm not mistaken, is hindi rin weekly yung kanilang communion. I think once, So please, members po ng Jehovah's Witnesses, please comment below. Ang sa Adventist naman po, kung di ako nagkakamali, is every 3 months, every quarter. And gusto ko lang din po i-mention dahil po kanina, we know, according to the explanation of Brother Eli, na yung foot washing na ginawa ni Jesus Christ nga, it signifies not the physical sense of what the action is, pero ito ay nangangahulugan ng mas malalim pa. Pero dahil po mga kayutri, it's just a thought in my mind, dahil may mga interpretations nga na this should be done physically as because Jesus did it also physically, yung pag-break nga ng bread, yung blood as wine. So I'm guessing may mga sekta po for sure na naghuhugas po ng mga paa. Malamang they also take it literally. Kasi ang alam ko, there are situations like si Pope Francis na alala ko, would every year wash some feet ng iba't ibang mga tao na para siyang naging tradition na rin ng Santo Papa. So please comment below mga kayuthi kung sa inyo pong paniniwala, sa inyo pong mga reliyon, you also do literal feet washing. And also, aside from the fact, of course, that we do the quote-unquote physical supper, na actual na bread, actual po na drinks. Bible tells us that there are two kinds of meat, two kinds of food, two kinds of bread, the spiritual and the literal. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat or for that meal or for that food which endureth unto everlasting life. That's why when the Lord Jesus Christ said, eat this bread and drink the wine, you do not interpret it the Catholic way, which they call communion. And the born-again movements who do not also understand the teachings of the Lord followed suit to the Catholics. They also have their communion, eating a little piece of bread and drinking a little shot of wine. It must not be interpreted that way. In the book of John again, chapter 6, verse 50, let us read. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. He speaks of a bread that cometh down from heaven. So it is not literal bread that came from bakery, like the bread that the Catholic priests are giving to its members. And most of the time, they give their members literal bread, which they call host, a very small piece of bread, but they do not give them wine or the grape or the vine. I remember there is one from queries of non-members of the church. She said that, no, Brother Eli, here in America, they are giving wine to the parishioners.
I do not care what is happening in America. What I'm talking about is the truth. I'm not innocent of religion. I'm not innocent of reality. In the Philippines and in other parts of the world, parishioners do not have a taste of that wine that they are saying. If it so happen in America there is one like that, or there is a parish, or there is a particular place that they give wine to their members, but not in every place. Still, it is not according to the Bible. Because in the true church of the Bible, there is only one faith and one spirit. Why in the Philippines there is no wine for the members, only for the priests? I care for what is happening on those places that I have seen. Because if that is the true teaching, it must be in all places. Not in selected places only. But in the Philippines, never have I encountered that there is a mass where therein they gave those bread and a little wine to their parishioners to drink. It's not reality there in the Philippines. It's not also reality here in Brazil. In some other parts of the world wherein I have been. Let us talk sincerely one to another. They do not understand these passages from the Lord Jesus Christ. There is a bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. If that is the bread that the Catholic priests are giving his members, so it's wrong. The saying of the Lord Jesus Christ must be fulfilled on them. But they are dying. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. So he's speaking of something spiritual, a bread that comes down from heaven. It's not man-made. It is supplied by God. It comes from heaven. 1:17 of the book of James. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Every good gift, everything sacred, everything holy, cometh down from the Father of lights, cometh down from heaven, from the Father, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So when the Lord Jesus Christ speaks of a bread that comes from heaven, definitely it is not a literal bread. It is a bread or meat or food that do not perish but endure up to eternal life. It's talking of things spiritual. So to your question, the Holy Communion they are saying, actually it's not holy. It is literal. Bread which is not holy. Okay mga ka-youthie, dyan na naman po nagtatapos ang ating episode ngayon at sure po ako sa mga atin pong followers, sa ating mga loyal po na viewers ang magta-type po dyan sa baba, bitin. So mga ka-youthie, dyan nga po nagtatapos yung discussion ni Brother Eli patungkol sa communion, sa as what is referred by Da Vinci as the Last Supper. Pero sinasabi ni Brother Eli, it should be the Lord's Supper. Kaya nga po yung nagtanong kanina, I think that was the second po na tao na nagtanong sa Itanong Mo Kay Soriano, sinasabi nga ni Brother Eli, that was correct, no? Hapunan ng Panginoon. It is not Holy Communion, Holy Eucharist. So wala din daw po sa Bible yan, ano? And syempre mga ka-youthie, as to my comments, hindi ko na po mauulit po lahat, but just a little bit of a recap. So I was able to mention na yun nga po, hindi literal, it is spiritual. Yung bread po dyan is actually yung gospel, yung ebanghelyo o aral nga. And you will know that people would have it kapag ang tao ay nagkaroon ng takot sa Diyos at saka ang tao ay nagiging banal, nagiging holy. So Brother Eli saying, sa inyong sekta, sa inyong ginagawa, sa inyong mga relihiyon, yung mga members ninyo patuloy pa rin na naglalasing, nagiging hindi pa rin mabuti. So Brother Eli is saying, it goes way beyond the physical and tangible na bread mga ka-youthie, hindi literal. And nagustuhan ko rin po yung sinabi ni Brother Eli, yung passionate na siya, yung pagbigay niya ng analogy kanina, na kung ikaw protestante ka and you don't believe yung sa mga rebulto because it could never encapsulate the magnificence of
of God in a particular piece of wood, or kahit gold pa yan o ano pang mga ornaments ang ilagay mo, you could never have, kumbaga, something from earth that would encapsulate the magnificence. Same thing, no? Di mo rin kaya ilagay sa isang papiraso na tinapay o isang maliit na lalagyan, ilang shot glass ng wine, ang totoong flesh ni Jesus Christ at ang blood ni Jesus Christ, mga ka-U3. So kung napansin niyo po, talagang passionate si Brother Eli doon, ang lakas ng kanyang pagkaka-emphasize din po nun. And alam niyo naman po yan, mga ka-U3, sa isa pong public speaker, for example, malalaman niyo if that person is placing an emphasis first by slowing down what he is saying and having a better volume, mga ka-U3. So isa po sa mga punto din po na na-mention ko rin kanina as to the different sects practicing communion in a different way. So JW practices it not weekly, that's what I know, and then SDA is doing it every 3 months, if I'm not mistaken. Na-mention ko rin nga po as an idea na kung literal po na ginagawa sa ibang sekta yung blood and flesh nga po ni Jesus Christ through the Holy Communion, most likely ang iba po siguro nagkakaroon din ng mga parang tradisyon ng feet washing, So gusto ko rin pong malaman yan kung may nangyayari ba na feet washing ng members, for example, in your particular na mga churches, mga ka-U3. But in general, this was a very informative na naman po na presentation, and thank you po sa ating staff actually na nag-compile po nito, na nilagay sa isang video where we can give a reaction to. And if you like these kinds of contents, mga ka-U3, religious discussions, religious preachings, Bible study, and if you want po na mag-video request, please send it sa ating pong Facebook page, or you can comment sa mga YouTube links dyan po sa ating comment section below. And salamat po, mga ka-U3, sa inyo pong suporta. You can watch this video here, this playlist over here, and you can click subscribe here kapag hindi ka pa subscribe. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.